Magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon pupuntahan po namin kung saan kami kumukuha ng kapasanglay or ang kapo. Pero bago ang lahat, intro muna tayo. Kung walang kapok, walang magandang unan. Kaya ang kapok ay isa sa pinaka-importante upang makagawa ng magandang unan. Pero bago tayo makagawa ng isang magandang unan, atin munang sisimulan sa pagkuha ng isang kapasanglay or ang kapo. Hindi ko na po papatagalin, atin nang simulan. Kayo'y ililibot ko sa aming pupuntahan. Hindi tayo makakarating kung hindi tayo sasakay kasi kung lalakarin natin, masyado namang malayo. Ito ang maganda sa pagkuha ng kapasanglay o kapok. Makakapasyal ka na, may negosyo ka pa. Ang pupuntahan namin ay isang farm na medyo malayo rin. Kailangan talagang nakakondisyon ng bike mo para hindi ka mahirapan patungo sa iyong pupuntahan. Kaso nga lang ito, kami ay naka-ready pero yung bike mukhang hindi ready. Char! Pero kahit ganon, nagagawa naman ng paraan kaya ito nagpapatuloy pa rin kami. Natuwa nga ako nang makita ko na malapit na kami sa aming pupuntahan. Heto na't aking natatanaw. Hindi lang kami sa isang lugar kumukuha ng kapasanglay o kapok, pumupunta rin kami sa iba't ibang lugar. Ngayon, dadaan naman kami dito sa highway upang sa gayon ay makapunta ulit kami sa panibagong pagkukuhanan namin ng kapasanglay. Kung gusto mo naman na hindi ka masyadong mahirapan ay pwede ka namang sumakay sa tricycle o kung anong meron kang sasakyan upang mas madali mong maiuwi ang mga nakuha mong kapasanglay. Heto na ang aming pambato. Siya si tatay, ang aakyat sa puno ng kapasanglay. Ito naman ang aking kasamang isa at ito naman si nanay. Graduate na pala si tatay sa panginginom. Napahinto lang kasi aakyat. Yan naman si nanay, kumukuha siya ng mga kapasanglay mula sa baba, yung kanyang maaabot lamang. Pero yung mga kulay berde ay hindi pa maaaring gawing unan, kaya hinihintay munang maging brown ang kulay. Heto na nga't nag-aayos na sila ng panungkit. Mahirap daw akyatin ang puno nito ngayon, kaya ang ginawa nila, yan sinusungkit na lamang upang sa gayon ay maglaglagan ang kanyang mga bunga. Kanya-kanyang paraan kung paano makakuha ng bunga ng kapasanglay. Kung sanay mo naman ang umakyat ka na lamang. Pero kung may panungkit ka naman, mahabang panungkit, ay pwede mo rin siyang sungkitin. Depende sa'yo kung ano ang hiyang mo. Mas maganda nga pala na kumuha ng bunga nito kapag hindi pa siya nakabuka, para hindi naman makalat sa paligid. Pero kung makalat naman, ay hindi naman problema yon kasi pwede mo namang linisan. Medyo hassle nga lang, pero that's life. Mahirap din namang gawin nito kasi nakakangalay. Kaya naman, kung gusto mo na mabilisan, kailangan mo talaga ng backup. Ito na nga ang aming pangmalakasang backup. Masipag na, magaling pang sumayaw ng ocho-ocho. Kapag naglaglagan na ang kanyang mga bunga, ay wala ka nang ibang gagawin kundi ang pulutin ng mga ito. Heto na nga't wala na akong sasayanging oras kundi pulutin na ang mga naglaglagang bunga nito. Mahirap din maging ang pagpulot ng mga bunga nito, lalo na yung nakabuka na, kasi kailangan mo linisin ito bago mo ipasok sa iyong lalagyan. Isa ito sa patunay na walang madali, kailangan mo lang talagang magtiyaga.
Pero para gumaan, kailangan mo lang enjoyin ang iyong ginagawa. Pinuntahan ko nga rin ang aking mga kasamang nagpupulot. Yan si nanay. Abala rin siya sa pagpulot ng kapok. Kapag pagod ka na, nakakagutom rin pala. Kaya yan, napasigaw na lang ako ng... Pagkatapos namin kumain, yan naman, nag-selfie-selfie naman ako kasama ng paligid kasi napakaganda rin ng paligid. Hanggang dito na lamang po. Salamat sa panunood. God bless.